Hello po, Ate Didang. Pabukas naman po ng gate. May tao po ba dyan sa loob ng bahay? Oh, Colleen, buti naman nakauwi ka na. Basta makapagaling. Andiyan ka? Ate! Ito na. Ito na. Halika. Colleen? Mariosep. Kuya Manuel, ikaw ba yan? Yun nga. Ate Didang, mamaya ko na lang po i-explain. Tulungan niyo po ako na ipasok sila sa likod. Tara, halika. Dali. Ay, bilisan niyo. Oh, Daisy. Yung feeling natin sa puso. Pinuntahan yung magaling ng tatay. Ewan ko ba dun? Tigas-tigas sa ulo. Nago! Wala pa. Hindi pa rin mo uwi. God, careful. Kaya pala di mo sinasabi kung saan tayo pupunta. Dito mo pala kami dadalhin eh. Tay, huwag na po kayo mag-alala. Wala naman pong makakaalam eh. Sige, tulog na kayo, ha? Sige, bye-bye. Ate Didang? Sino kausap niyo? May kausap kayo dyan? Ay, hindi, Jeff. Tinignan ko lang kasi parang kanina may narinig akong kumatok. Sinilip ko lang. Oo. Si Colleen umuwi na? Hindi pa nga eh. Pero malamang nasa clubhouse lang yon. Hayaan mo, susunduin ko na, ha? Para andito na siya. Wait lang. Ay! Ayun na si Colleen! Saan ka galing? Lahat kami dito nag-aalala sa'yo, ha? Kuya, bukas mo na lang ako pagalitan. Pagod ako. Ano ba ang bastos mo sumagot na naman? Kuya! Sabi ko pagod ako! Colleen! Colleen, mag-usap! Colleen! Kuya Manuel? Kuya Manuel? Halika na, dali. Dali. Pasok na tayo. Yung CR nasa labas lang sa may dirty kitchen po. Kung gagamit kayo, medyo mag-ingat. Silip-silip muna kasi baka may tao, no? Tapos, etong bodega, pagpasensyahan nyo na ho. Kasi bukod sa magulo, ang dami-daming alikabok. Hindi. Okay na nga to eh. Salamat, Dida nga. Pati ikaw, nadamay pa. Ako, huwag niyo nang isipin yun. Hindi ko naman talaga matatanggihan din si Colleen. Teka lang. Kuha muna ako ng pagkain ninyo. Pagkatapos, magdadala na rin ako ng electric fan bago ko po ayusin to, ha? Teka, Sige lang. Nasaan kaya si Colleen? Baka mapagalitan siya ng nanay niya. Ay, nako. Di naman siguro. Kung malulusutan niya yung pag-alis niya nang hindi siya nagpaalam. Pero dun sa dalawa, kay Jeff tsaka kay Andrea, naku, tagilid siya dun. Alam mo, nararamdaman nila na pinuntahan talaga kayong dalawa ni Colleen. Bas muna ako, ha? Sige, salamat, Dida nga. Thank you po. Sige. Hindi ka talaga nakikinig, eh, no? Hindi lang ako tsaka Ate Andrea may binabastos mo, pati si nanay, ha? Saan ka ba galing? Tinatanong mo pa? Eh di dun sa tatay niya? Oo, pinuntahan ko si tatay. Tigas talaga ng ulo mo, eh, no? Sus ka talaga eh. Andrea! Nag-usap na tayo, hindi ba? Eh bastos naman talaga yung bunso mo na eh. Kita mo hindi sumusunod sa'yo, walang respeto. Eh di sorry ate, kung nakakabastos sa inyo ni kuya yung pagpunta ko kay tatay. Nay, sorry po na disrespect ko kayo. Pero okay na po ako. Nakita ko na po kasi si tatay eh.
nakausap, nayakap. Natupad na po yung pangarap ko. Kaya tapos na. Hindi ko na siya pupuntahan. Tingin mo maniniwala pa kami sa'yo? Hindi. Kasi kahit naman anong sabihin ko, hindi naman kayo maniniwala, di ba? Kung ganun, edi, better na nga lang if puntahan ko na lang siya. Yan ang wag na wag mong gagawin, Colleen. Subukan mo! Hindi kita tinuruan, ha? Na sumagot-sagot sa mga kapatid mo? Nag-usap na tayo, hindi ba? Na hindi mo natatawagan ng tatay mo? Dahil alam mo ko itong mangyayari. Gulo! Sana hindi ka na lang umuo. Kung susuyanin mo lang din pala ako. Nakaka-insulto ka eh. Nakakasakit ka ng damdamin. Nay, sorry po. Hindi ko naman po intensyon na saktan kayo eh. Si Colleen? Sabi ni Didang, masama daw yung pakiramdam. Masama pakiramdam, masama loob. Siya pa may gana magtampo. Hindi ako sanay na wala si Bunso sa breakfast eh. Sunduin ko lang. Kaya na naman tayo, kuya eh. Binibaby mo kasi si Bunso, kaya yan. Nagiging spoiled. Oo, may mali si Colleen. Pero di ka ba naaawa? Lahat tayo galit ka sa kanya. Hayaan mo muna. Hayaan mo muna siya, Jeff. Bababa din dyan kapag gutom na. Tsaka, ako na yung kakausap sa kanya. Sige, oh. Andrea, Sa dinami-dami naman ng pagtataguan natin sa mami mo, dito pa talaga sa bahay ni Felma. Nakakahiya eh. Biglaan lang po kasi yung nangyari last night. Nag-aalala kasi ako sa ate Colleen mo. Alam mo, kailangan makaalis tayo agad dito. We'll look for another Airbnb po. Anak, baka pwede apartment na lang. Sige na, maghanap ka sa internet. Okay po. Dad, we need to drop by the Airbnb first. Kasi we need to get our stuff and money po. O sige. Kaso baka bumalik yung mami mo doon. I'll call the owner po muna to check. Doon lang naman po siya nakatira sa building. Ate, sige. Tay, Jessica, sorry hindi na po ako nakabalik kagabi ha. Nag-iingat lang po ako. Ay, Jessica, ito pa yung mga damit ko. Kasya naman sa'yo. Thank you, ate. Tapos kayo po, Tay, andito po yung mga lumang damit ni Kuya. Doon na po kayo kumuha. Salamat. Bakit po? Pumunta si Didang kanina. Pagalitan ka raw kagabi. Anak, kasi yung makipagkita ka lang sa akin, malaking issue na eh. Paano pa pag nalaman nila nandito kami? Kailangan makaalis agad kami dito. Oh, Tay, huwag po kayong umalis. Gusto ko po kayong kasama ni Jessica. I'm sorry, ate. Pero I agree with Dad. We really want to spend as much time with you. Pero ayaw naming i-risk yung relationship mo sa family mo. Oh, hello, pare. Hello, Manuel, asan ka? Tama na yan, boss! Hindi ako titigil! Gusto ko sampulan muna tong BFF mo, ha? Alam mo
ba, ginagamit ng mokong yon yung anak niya kay Hazel para humingi ng tulong kay kumaring Selma. Oh, hindi ba pangloloko yon? Ha? Naiintindihan mo ba ako? Wala ka ng kahihiyan. This is Stephanie Lim from Value More. At your service, yes. And we would like to send a VIP invite for Miss Felma Ruiz and for Miss Paz Antonio. Get your pen and paper. Ididikta ko sa'yo yung mga address namin ni Felma, ha? Felma! Felma Landi! Tay! Yung asawa niyo po nasa labas. Ano? Si Mami, kailangan niyo nang magtago. Hindi, harapin ko si Hazel. Kailangan ng tulong ni Felma. Ilabas mo si Manuel at Jessica! Paano ka nakapasok dito?